Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagulat si Adon nang makita niya si Ador dahil inakala niyang ibang tao. Hindi niya agad nakilala dahil sa dami ng peklat sa mukha ni Ador na para bang nakapasok sa loob ng balat ang mga peklat na iniwan ng mga hagat at kamot ng mga unggoy. Nagdamdam naman si Ador sa mga sinabi ni Gadon tungkol sa kanyang anyo. Hindi niya alam na kaya siya nagbago ay dahil sa matinding pinsala mula sa mga unggoy. Samantala, napag-usapan naman ni na Artemio at Marlon ang nalalapit na graduation ng Mar sa elementarya. Ipinangako na Artemio na bibigyan siya ng regalo. Kinagabihan, lumabas sana si Dahlia upang magpahangin, ngunit napansin niyang may tao sa may gate. Kaya agad siyang natakot. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Ito na ako. Huwag ko na sigurong buksan ang ilaw sa may gate. May liwanag naman. Parang may tao sa may gate, Hoy. Mabuti pang bumalik ako sa loob. Baka masama ang intensyon nun. Dahlia? Sir
Artemio pala. Nandito ka pala sa labas. Bilisan mo. Bumalik ka sa loob. Ako na ang titingin sa taong yan na nasa gate. Natakot yung taong nakita ko kanina sa may gate. Umalis nang hindi man lang nagpakilala kung sino siya o anong kailangan niya. Naalala ko tuloy si Marlon. Oh. Palabiro naman kung minsan. Nung sinabi kong may nakatagong mahalagang gamit sa bodega, namangha. Hindi niya alam ng bodegang yon ay doon nakalagay ang kakaibang sasakyan. Nakalak yun. Alam naman niya ang tungkol sa bodega dahil siyang nagdisenyo at gumawa ng plano ng bahay na ito. Siguro nga, nagtataka siya kung ano ang nakalagay doon sa bodegang yon. Kasi ako lang ang may susi ang nakakabukas. Pag lumaki na siya, Mar, sa kanya kong ibibigay ang susi. Kaya, ano yun? Parang may dumaan na liwanag sa labas ng bahay. Masama ito. Parang may nilalang na nanitiktik. Sigurado may nakadiskubre na sa lihim ng mga taong nakatira dito. Hindi na bale, Alibot. Kahit wala akong nagawa ngayon, alam ko na ang pupuntahan ko. Alam ko na rin na alam mo na kung saan ka lumulusot kapag uutusan kita. Ganon. Sige, sumagot ka, Alibod, para hindi naman ako magmukhang baliw na matandang babae rito. Mabuti pa nga, dahil ikaw, buhaya ka man o halimaw, may buhay ka pa rin na kaya kong itago sa loob ng mahiwagang saya ko. Kasi kung buhaya ka lang talaga, di kita madadala kahit saan. Maliban na lang kung may maisip ka ring gagawin o may kapangyarihan ka rin. Masaya sana kung kaya mo akong ilipad minsan. Pero alam ko, may kakayahan ka rin hindi ko pa alam. Sige nga, ipakita mo. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin, buhayang Alibot. Mas maganda kung makakalipad ka rin. Oh, ayan na. Pumasok ka na sa bulsa ng mahiwaga kong saya para makalipad tayo pabalik sa farm.
O ano, nakapwesto ka na ba sa bulsa ng saya ko? Sige, umanda ka. Baka malaglag ka kapag pumailan lang tayo sa hangin. Ayan na, lilipad na tayo na parang ibon. Yehey! Mama, huwag na kayong umasa pa. Baka hindi na makauwi o makapunta man lang dito si Ador. Oh, bakit naman? Pagpahingain mo kaya kahit isang araw lang sa graduation ni Carmina. Sigurado kayo, Mama? Sinasabi ko na, iba na ngayon ang itsura ni Ador. Nagmumukha na siyang ermitanyo. At baka matakot lang kayo pag nakita niyo siya. Ano ba yung sinasabi mong iba na si Ador? Anong itsura niya ngayon? Kung tutuusin, Mama, parang hindi na siya tao. Kalahating hayop na. Ano? Hayop? Oo, Mama. Baka nga matakot kayo kapag nakita niyo siya. Unggoy tao na siya. Ay, sobra ka naman, iho. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Hindi naman ako nagbibiro, Mama. Ano yon? Totoo ang sinasabi ko. Kaya nga sabi ko, kung hindi man siya pumunta dito para magbakasyon, mainam na rin. Ayaw ko kasing magkaroon ng tensyon sa mga bisita sa blowout ni na Carmina at Aris kung sakaling magpakita siya. Kawawa naman si Ador. Pero maswerte pa rin si Ador. Tauhan ko siya at ako ang amo niya. Mananatili siyang trabahador sa farm hanggat kaya niya. Kahit ano pa ang magiging itsura niya. May handaan daw kay Sir Gadol. Baka gusto mong sumama, Aling Diabla. Marami raw masasarap na putay. Sasama ako? Sabi mo? Oo naman. Maraming ihanda. Puro masasarap. Nako, hindi lang pagkain ang gusto kong tikman. Alam ko namang ikaw ang mas marunong tumikim. Lalo na kapag igano. Ikaw talaga unggoy tao. Wah! Ang kulit talaga ng matandang ito. Nakaalis na ba ang magkapatid, iho? Opo, Mama. Sabihin niyo sa kanila, mauna na sa van. Aayusin ko lang tong kurpada ko. Sige, iho. Mas mabuti nang maaga tayo para makapagpahinga ang mga bata bago ang programa. O sige, bababa na kami. Nauna na rin si Masa. Sa wakas, magtatapos na rin si Carmina. Congratulations, Iha. Thank you, Daddy. Thank you. Congratulations, Apo. Ako ang pinakamasayang lola ngayon. Thank you, Lola. Thank you po. O siya, tignan mo yung mga kaklase mo. At saka sumama ka na sa kanila sa van, ha? Pupunta tayo sa restaurant para sa blowout yung dalawa ni Aris. Opo, Daddy. Lola, Yaya Masa,
Tayo na! Sige mama, mauna na po kayo. Titignan ko lang si Aris at ang mga kaibigan niya. Congratulations, Riani. Nasaan si Amar? Nandun siya. Binabati rin niya yung mga kapwa niya graduate na kaklase niya. Hayaan niyo muna siya. Ibig niya magkisama sa mga kaklase niya. Kasi baka matagal ulit bago sila magkita-kita. Tama po yan, sir. Oo nga pala. Inimbitahan daw tayo ni Mr. Gadon sa blowout ni Aris. Pupunta tayo. Bukas naman yun kay Amar. Oo. Formal pa ang imbitasyon niya. Pero sabi ko, sina Marlon at Dalia na lang ang pupunta bilang kinatawan ko. May asikasuhin lang ako. Kami na lang po, sir. Sasama si Dalia. Sabay-sabay na rin po kami. Maraming salamat sa pagpunta nyo, Engineer Marlon. Kami po ang dapat magpasalamat, sir. Pero hindi nakasama si sir. Oo, meron siyang pinadalang mensahe. Mama, makipagmesa na lang muna kayo kay Engineer. Titignan ko lang yung mga ibang VIP, ha? Sige, iho. Tawagin ko sana si Riani dito. Pero hayun, nakakatuwaan sila ni Masa sa kabilang mesa. Tama po kayo, madam. Mukhang masaya silang magkakasama. Oo, pare-pareho kasi silang taga-Tacloban. Sina Masa, Riani at Dalia. Ano yun, madam? Sino yung parating? Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan, ma'am? Diyos na mga bagin! Parang si Ador! Wala na. Ay, hindi na nila ako tinuturing na tao. Wala man lang tumulong sa akin. Kahit si Madam Siona. Di man lang ako kinausap. Buti pa si Sir Gadon. Pinakain pa ako bago niya ako pinalis pabalik sa farm. Ako ba talaga'y unggoy na? Kung ito ang kapalaran ko, kakain na lang ako. Mag-enjoy na lang akong kakain. Kahit papaano, makakain ako ng masasarap. Buti na lang, binigyan ako ni Sir Gado ng panahon para kumain. Ito, pinabaon sa akin. Ang dami. Pwede pa hanggang mamayang gabi ito. Nakaayos ng sasakyan sa underground. Magagamit na mamaya. Nakahanda rin ang laboratorio sa basement. Kumpleto sa mga kailangan para sa eksperimento kong susubok sa lakas ng enerhiya. Ihahanda ko na rin ang iba pang kagamitan
Pupunta muna ako sa basement. Si Sir, bumaba kanina. Hindi ko siya napansin kanina sa may entrance ng pangalawang palapag. Ay, saan kaya siya pupunta ngayon? It is oras na ng gabi. Ay, may mga bagay talaga sa kanya na hindi ko maintindihan. Sigurado ako na hindi siya ordinaryong tao. Pero kung hindi siya ordinaryo, sino nga ba si Mr. Artemio o Artemis? Ay, babalik na ako sa kwarto bago pa siya makitang nakatambay dito. Ayan. Pumasok na si Marlon sa second floor. Hindi niya alam na bago ako bumaba mula sa third floor, nakita ko na siya sa CCTV monitor habang nakatayo sa labas ng main door ng second floor. Talagang ibang kutob niya sa akin. Pero tuloy pa rin ako sa pagpunta sa basement. Pupunta ka ba sa farm, iho? Oo, Mama. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta roon. Ay, naalala ko tuloy si Ador. Ano nga ba talagang nangyari sa kanya? Sabihin na lang natin na nahawa siya sa mga alaga niyang unggoy. Hindi ako nakikipagbiruan ka doon. Ako rin, Mama. Nasabi ko lang iyon. Kasi noong mga panahong iyon, napansin kong unti-unting nagbabago ang anyo ni Ador. Para bagang may kakaiba sa kanya. Nagsimula yon nung pinagkaisahan siya ng mga alaga niyang unggoy. Ha? Marami siyang sugat at halatang kagat at kalmot ng mga unggoy. Marami ring peklat sa mukha niya roon. Pero parang hindi niya ito nararamdaman. At hindi rin siya gumamit ng kahit anumang gamot. Saka nakakagulat. Gumaling lahat ng sugat niya na para bang himala. Ngunit kasabay noon, nag-iba rin ang itsura niya. Ganon? At simula noon, lumayo siya sa mga tao. Nabuhay na parang ermitanyo. Kung ganon, kung ermitanyo na siya, bakit parang hindi siya tao? Unggoy pa rin ang dating niya. Hayaan niyo, Mama. At pupunta ako sa farm ngayon. At titignan ko ang kalagayan niya. At bibigyan ko rin siya ng salamin. Baka sakaling bumalik pa ang dating anyo niya. At makita niyang hindi pa siya tuluyang nilamon ng dilim. Oh, sige, iho. Alamin mo kung may pag-asa pa si Ador na bumalik sa dati niyang anyo. Nakakaawa rin siya. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo